dalawang linggo na siya guys sa ospital. Tapos, hindi ko alam kung kailan makakalabas. Depende sa kondisyon ng kanyang katawan. Pero wala na siyang wala nang nakakabit sa katawan niya. Ano na lang, inoobserbahan na lang siya. At saka ini-x-ray everyday. I-x-ray ka dito everyday, aray ko, Ginoo. Sabi ko, sige. Sabi ko, wag ka na lang basta sumunod ka na lang sa mga doktor mo, sabi ko. Baka sakali, sabi kong ganun. Kapit kay Lord. Oo, mas okay talaga. Mas parang feeling safe ako pagka nandun si Papi sa ospital kasi namomonitor talaga siya. Pag dito kasi sa bahay, syempre, kahit anong maramdaman niya, wala naman akong magawa. Pero sinabi na sa akin ng doktor, pagka nakauwi na si Papi, tapos biglang sumama yung pakaramdam, wag na raw tiisin yung wag na magtiis, basta kahit anong oras, kahit madaling araw, tumawag daw ng ambulansya. Sabi ko, nako, talagang ganun na nga ang gagawin ko. Smelly, thank you. Thank you sa 7 people na nandyan. Kaya nung bagong taon, talagang wala akong kamudmud talaga. Kasi, alam nyo, kumaga, yung anak ko, andito nga sila. Tawag dito, medianoche. Kaso, syempre, parang pilit ba yung aming mga yung mga galaw-galaw namin. Hindi talaga katulad nung Kaya sabi ko, paglabas ni Papi, sabi ko, kain tayo sa labas. Sabi ko, ganun pa. Kahit anong gusto niyang kainin, sabi ko. Sabi ko, anong gusto mong kainin? Sabi niya, takoyaki. Favorite ni Papi, takoyaki. Takoyaki daw. Dadalan ko sana bukas. Ang kaso, may check-up siya sa ng maaga. Kaya sabi ko, lalamig lang pag pumunta ako dun. Kasi medyo matagal yung check-up niya. Kaya sabi ko, bukas sa isang araw na lang magdala ako ng takoyaki. Yung mainit-init pa. Tama ba itong dinudot-dot ko? Ayun, tama nga.